Hello po mga kapatid, isang pinagpalang umaga po sa inyong lahat. Sharing na naman po tayo ngayong umagang ito, kaya mga kapatid, ihanda natin ang ating puso, ang ating isipan, ang ating buong pagkatao sa pakikinig ng sasabihin ng Diyos sa atin ngayong umagang ito mga kapatid. Pero kagaya ng ginagawa natin, mananalangin muna tayo. Samahan niyo po ako, magsiyo po tayo. Lord God, Father God in heaven, maraming salamat Lord. Maraming salamat sa iyo dahil binigyan mo kami ng pagkakataon na naman Lord na makapakinig ng iyong mga makapangyarihang salita. Muli mo po kami samahan, turuan at gabayan Lord God upang ito'y lubusan naming maintindihan Lord. I pray na samahan mo rin po ako, turuan, gabayan upang puro salita mo lamang ang lumabas po sa aking bibig. Salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit, salamat Lord dahil inaangkin na po namin ang katagumpayan ng aming gawain ito dahil sabi mo po sa iyong salita, 2 o 3 na nakakatipon sa iyong pangalan ay narito ka sa aming kalagitnaan. Salamat po, salamat po. Lord, salamat sa katagumpayan ng gawain ito Lord God. Salamat po muli sa iyong kabutihan Lord God dahil gusto mo na naman kami kausapin ngayong umaga. Salamat po Lord. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid. Ulitin ko lang, welcome po kayo sa aking channel. Unahin ko lang yung mga bago po na nandyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pang i-upload. Salamat po mga kapatid, salamat po. Wait lang, ayusin ko lang po ng konti. Yan. Mga kapatid, naumpisahan natin ang chapter 19 ng 2 Kings pa rin mga kapatid. Na una humingi ng advice si Hezekiah kay Isaiah at yung pangalawa, nagbanta uli ang hari ng Assyria, mga kapatid. At dito nga, sinunog nila yung mga Diyos-Diyosan na kahoy o bato, no? At sila'y nanalangin at humingi ng tulong kay Lord. Sabi nga dito sa verse 19, ngayon, Lord, na Diyos namin, iligtas mo po kami sa hari ng Assyria para malaman ng lahat ng kaharian sa mundo na ikaw lang, O Lord, ang nag-iisang Diyos. At ito nga po yung continuation, part 2 ng chapter 19. So mag-umpisa na po tayo. Sabi po dito sa verse 20, may pamagat po itong ang message ni Isaiah kay King Hezekiah. Nagpadala ng message kay Hezekiah si Isaiah na anak ni Amos at pinasabi ito, ito ang sabi ni Lord, ang Diyos ng Israel. Narinig ko ang prayer mo tungkol kay King Sennacherib ng Assyria. Ito ang pinasasabi ni Lord tungkol sa kanya. Sabi rito mga kapatid, pinagtawanan at hinamak ka ng mga anak ng Zion. Sa likuran mo'y, sabi rito, umiiling-iling ang anak na babae ng Jerusalem. Sino sa palagay mo ang nilait mo? Ulitin ko verse 22. Sino sa palagay mo ang nilait at nilapastangan mo? Sino ang sinigawan at ang pinagyabangan mo? Ako ang banal na Diyos ng Israel, ang iyong kinakalaban, sabi ng Diyos dun sa hari ng Assyria mga kapatid. Gamit ang mga messenger mo, hinamak mo akong si Lord at pinagmalaki mo pa gamit ang mga karwahe mo, sabi rito. Ulitin ko mga kapatid, verse 22. Gamit ang mga messenger mo, hinamak mo ang
hinamak mo si Lord. At ipinagmalaki mo pa gamit ang mga karwahe ko. Inakyat ko ang, sabi rito, ang pinakatuktok ng mga bundok hanggang ang dulo ng Lebanon. Aking inabot para putulin ang matataas na puno ng cedar at mga piling puno ng cypress. Sabi rito, pinutulan ko kahit ano, no? Pinuntahan ko kahit ang pinakamalayong lugar at pinasok ko ang pinakamakapal nitong gubat. Naghukay ako ng mga balon at ininom ang tubig dun sa ibang lupain. Pagtapak ng aking talampakan, natuyo ang Nile River sa Egypt. Ngayon, makinig ka. Hindi mo ba nabalitaan na matagal ko nang itong pinlano? Tinakda ko na itong mangyayari ng unang panahon na sabi rito, nangyari na ngayon ang lahat na yun. Pinabagsak mo ang mga cities na napapalibutan ng matitibay na pader at ginawa mo silang mga nakatambak na buho. Verse 26, ang mga nakatira doon ay walang nagawa. Sila ay natulala at sobrang napahiya. Para silang mga halaman sa gitna ng kabundukan at para silang damo sa ibabaw ng mga bubungan. Nalalanta na bago pa man magsitubuan. Verse 27, alam ko kung kailan ka uupo. Pati ang pag-alis at pagdating mo, nalalaman ko rin naman na ako ay iyong kinasusuklaman. Dahil sa sobrang galit mo sa akin at nakarating na sa akin ang kayabangan mo, lalagyan ko ng hook yang ilong mo, tatakpan ko rin ang iyong bibig mo, no? Tatakpan ko rin yang bibig mo at ibabalik kita sa iyong pinagmulan. Tapos sinabi ni Isaiah kay King Hezekiah, ito ang magiging sign para sa iyo sa taon na ito. Kakain kayo mula sa mga halamang pusang tumubo sa lupa. Sa ikalawang taon, kakainin nyo naman ang mga bungang galing sa mga tumubong yun. Sa ikatlong taon, magtatanim kayo ng mga butil at mag-aani. Sabi pa rito, magtatanim kayo ng mga ubas at kakainin ng mga bunga nito. Parang halamang muling mag-uugat. Sabi rito, pailalim, tutubo, pataas at mamumunga ang mga nakasurvive na member ng angkan ni Judah. May makakaligtas sa Jerusalem at may makakasurvive mula sa Mount Zion dahil ito ang gustong mangyari ni Lord. Ito naman ang sinabi ni Lord tungkol sa hari ng Assyria. Hindi siya makakapasok sa city na ito at di rin siya makakapagpana ng kahit anong araw. Hindi niya ito malulusob gamit ang shield at di rin siya makakapagtambak ng lupang tutungtungan para malusob ito. At 33, kung saan siya dumaan papunta rito, doon din siya dadaan pabalik sa city niya. Hindi siya makakapasok sa city na ito. Akong si Lord ang nagsasabi nito. I-defend at ililigtas ko ang city na ito alang-alang sa karangalan ko at sa promise ko kay David na servant ko. Nung gabing yun, pumasok ang anghel ni Lord sa camp ng Assyria, mga kapatid, at pinatay ang 185,000 na mga sundalo. Pagdating ng umaga, nagkalat na ang mga bangkay sa camp. Kaya umalis si King Sennacherib ng Assyria, umuwi sa Nineveh at doon nanirahan. Verse 37, isang araw habang nag-worship si Sennacherib sa templo ng Diyos niyang si Nisroch, pinatay siya ng mga anak niyang sina Adramelech at Sherezer.
Tapos tumakas sila papunta sa lupain ng Ararat. Si Esarhaddon ang pumalit na hari sa tatay niyang si Sennacherib. Amen and amen. At yan po ang katapusan ng chapter 19. Kalunos-lunos ang nangyari sa hari ng Assyria dahil yan sa pagyayabang niya sa ating Diyos, sa pagmamalaki niya ng mga kapatid, sa pananakot niya sa mga Israelita. No, dun sa kaharian niya Hezekiah, mga kapatid, pinagtanggol ng Diyos si Haring Hezekiah, pati ang mga tauhan niya, mga kapatid, at sinalakay ng anghel ang lahat, no, yung kampo ng hari ng Assyria, at pinatay nga, sinabi nga 185,000 ang pinatay ng anghel, at nagkalat doon ang mga bangkay. Umalis si Haring Sennacherib, bumalik sa kanyang pinanggalingan, at habang nag-worship siya doon sa kanyang Diyos-Diyosan, pinatay siya ng kanyang dalawang anak. Yan ang masaklap na nangyari sa kanya. Naubos na ang mga tauhan niya. Napatakbo na siya pauwi, pinatay pa siya ng kanyang mga anak, mga kapatid. Kalunos-lunos yung mga gumagawa ng kasalanan, nagyayabang, diba? Kung ano-ano sinasabi sa Diyos. Pero anong sabi sa hari na si Haring Hezekiah? Huwag kang matakot, tutulungan kita, ipagtatanggol kita, sabi ng Diyos. Dito tinuturo sa atin. Napakinggan natin ito, mga kapatid, na sinabi sa atin na huwag tayong gagawa ng kasalanan, huwag tayong mag-iisip ng hindi maganda sa ating kapwa, lalong-lalo na huwag tayong magyayabang sa ating Diyos. Dahil siya ang Diyos nating lahat, na nakakaalam ng ating ginagawa. Di ba sinabi niya? Sinabi ng Diyos kay Haring Sennacherib, alam ko kung kailan ka uupo at alam ko kung kailan ka aalis. Ganon din tayo, mga kapatid. Alam ng Diyos kung anong iniisip natin, kung saan tayo pupunta, kung kailan tayo kakain, kung kailan tayo iinom ng tubig. Alam niya lahat. Di ba sinabi pa niya sa kanyang salita, bilang niya ang hibla ng ating buhok. Tapos magyayabang tayo sa Diyos na gumawa ng langit at lupa at nagbigay buhay sa atin. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Alam niya lahat dahil siya ang gumawa sa atin. Alam niya ang plano natin. Alam niya iniisip natin. Alam niya yung sasabihin mo. Diba sinabi nga, alam niya kung kailan ka uupo. Wala tayong maitatago sa ating Diyos. Tapos, kung mapapahamak tayo dahil sa ating ginawa, kung minsan nasisisi pa natin ang ating Diyos. Huwag nating pabayaang magalit ang Diyos sa atin. Simula ito, nang sinasabi sa atin ng Diyos na tayo ay magbago na, gumawa ng kabutihan, magmahal, magpatawad, magpakumbaba at sumunod sa Kanya. At pag ginawa natin yun, hindi niya tayo pababayaan, niiiwanan dahil pangako niya rin yan sa atin. Kung tayo magtitiwala, sasamba sa Kanya, sasampalataya, susunod sa lahat ng sinasabi niya. Ulitin ko, yung magmahal tayo, magpatawad at magpakumbaba. Kung yan ang gagawin natin, hindi niya tayo pababayaan. Sa tuwing hihingi tayo ng tulong, ibibigay niya ito, mga kapatid. Higit pa dun sa ating hinihingi, higit pa dun sa ating inaakala, ang ibibigay ng Diyos sa atin. Totoo po yan, mga kapatid. Magtiwala tayo sa ating Diyos. Magiging maayos ang lahat sa pamamagitan ng pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. Magiging maayos, masaya, masagana, tagumpay tayong lahat. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, magtiwala tayo. At yan po ang katapusan ng chapter 19, mga kapatid.
susunod na natin ang chapter 20 ng 2 Kings, mga kapatid. Salamat sa ating narinig sa salita ng ating Diyos. Maraming salamat din, mga kapatid, sa muli niyong pakikinig ng salita ng ating Diyos. Muli tayong mananalangin, magpapasalamat sa sinabi ng Diyos sa atin. Magsiyo po tayo. Yes, O God. Hallelujah. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli ka namin pinupuri at pinasasalamatan. Pinasasalamatan sa lahat ng sinabi mo na naman po sa amin ngayong umagang ito. Salamat, Lord. Dahil dito pinakita mo sa amin ang mangyayari sa mga taong mayabang. Sa mga taong kung ano-ano yung sinasabi sa iyo. Doon sa mga taong hindi nagtitiwala sa iyo. Doon sa mga taong hindi sumasamba at sumasampalataya sa iyo. Lord God, I pray na lahat ng nakarinig nitong iyong mga sinabi ngayong umagang ito, I pray na sila'y magbalik loob na ng totoo, nang galing sa kanilang puso at isipan, Lord God, at buong pagkatao. At tuluyang magtiwala at umasa sa iyo. Sumampalataya sa iyo, Lord, upang hindi kami mapahamak, upang maging maayos ang lahat. Hindi lang ang aming pamilya, kundi ang aming bansa at buong daigdig. In Jesus' name, in Jesus' name. Salamat po, Lord, sa paalala mo na naman sa amin na patuloy lamang gumawa ng kabutihan sa inyo at sa aming kapwa. Patuloy na mahalin ka, Lord God, pati ng aming kapwa. Magpakumbaba at magpatawad kami. Dahil kung hindi kami magpapatawad, hindi mo rin kami patatawarin. Kaya Lord, maraming salamat at kinausap mo na naman kami ngayong umagang ito. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Salamat po. And I believe, Lord God, sa patuloy namin paggawa ng kabutihan at pagsunod sa iyo, sa mga naglilingkod sa iyo, Lord God. Alam ko po na hindi mo kami papabayaan, iiwanan, iingatan mo kami, gagabayan po, proteksyonan mo po kami, bibiyayaan mo kami, palalakasin mo kami, pagagalingin sa anumang sakit at karamdaman, aayusin buo ang aming pamilya, maayos ang aming bansa at buong daigdig sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Yan po ang kiniklaim ko, yan po ang aking pinaniniwalaan na magtatagumpay kami sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Maayos ang aming mga suliranan. Makakakain kami, makakainom kami ng sapat dahil yan sa inyong pagmamahal sa mga taong sumusunod sa iyo. Kaya Lord, ako po'y nagpapasalamat at alam ko ang mga nakarinig ng iyong mga salita ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan, Lord God. Salamat po, salamat po, salamat po at salamat sa katagumpayan ng aking gawain ito, itong aming mga gawain para sa iyo, Lord. Alam ko po na ito'y laging magtatagumpay dahil kasama ka namin. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Salamat po muli, Lord. Salamat po sa iyo, Lord. Muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa iyo lamang, O Lord, ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po. Amen. Salamat sa ating Diyos. Dahil I believe, mga kapatid, narinig ng Diyos ang ating panalangin. Salamat din sa inyo, mga kapatid. Pagpatuloy tayo sa pagsunod, pagtitiwala, at pananampalataya sa iisang Diyos. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat.